batiin po natin yung katabi natin. Kung may katabi kayo, nasa harap, nasa likuran. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Makailan lamang, mga ilang linggo, no? Panay ang ulan. Ngayon naman po ay mainit. Kaya panay po tayong magpapaypay. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin na po tayo at pasalamatan natin. Walang patumanggang pasasalamat ay karapat dapat po sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Salamat, O God, sa isa pang araw. Ngayong araw ng linggo, special na araw. Ito po ay para sa iyo. Salamat po, Panginoon. Minsan pa dinadakila ka namin. Nawa, simula pa kanina, natuwa ka kung paano ka namin sinamba sa pamamagitan ng pag-awit po namin. Dalangin namin, Lord, hanggang mamayang hapon sa aming pong pag-aayuno. Patuloy na samahan mo kami at palakasin ang mga physical na katawan po namin. Huwag kaming magutom. The mighty name of Jesus. At sa lahat po ng mga kapatid na wala rito, na mayroong mga hindi magagandang nararamdaman, we pray for your healing touch right now in Jesus' name, Lord God. At patuloy na maluwalhati ka, O God, sa aming mga buhay. Mga salita mo, itago mo po ako sa iyong likuran. Tangi ikaw lang, Panginoon, ang marinig, maunawaan ng mabuti ang mga salita na patuloy na pinagkakaloob mo po sa iglesia na to, Panginoon, kada may service, kada araw ng linggo, O God. Salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Kaming lahat ay magsasabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Sige, palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. Talaga pong napakabuti ng ating Diyos. No? Marami pong dahilan kung bakit natin sinasabi na napakabuti ng ating Diyos. At yung mga dahilan na yan, tayo na po yung nakakaalam. Tayo na po yung nakakaranas ng kabutihan po ng ating Diyos. Amen. Nung nakaraan, tayo po ay nagkaroon ng pagkukwento patungkol kay Jonah. Ngayon naman, magkukwento po tayo uli. Tingnan naman natin kung sino yung ating bida ngayong umaga na to. Genesis chapter 22. Ang ating pong kwento ay matatagpuan sa Genesis chapter 22 verses 1 to 14. Ayan, alam ko, lahat po ay pamilyar na sa kwento na to kung saan inutusan si Abraham na ihandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Amen. Nakita na po natin, Genesis chapter 22, verses 1 to 14 po yung ating babasahin. Sige po, simulan na po nating basahin. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanong nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo, sabi ni Abraham. Verse 6, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Verse 14, ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na
ang Panginoon ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Amen. Salamat Panginoon sa pagkabasa po ng iyong mga salita na kwento sa araw na to. Patuloy banal na Espiritu, ikaw po ang siyang magturo sa amin at magbigay ng kaunawaan, kapahayagan sa mga salita na to. In Jesus' name. Amen. Very familiar na po tayo dito sa kwento ni Abraham na kung saan inalay niya ang kanyang anak na si Isaac para sa Diyos. Amen. Alam na natin to. Uulitin ko, madalas ginagamit din ang kwento na to, katulad ng kwento ni Jonah, ginagamit din ang kwento na to sa kwentong pambata. Amen. Pero dito, titignan naman natin to bilang kwento na hindi siya pambata. Tignan natin ang kwento na to. Ano ang makukuha mo natin dito? Ano yung makikita po natin dito sa kwento na to? Kung titignan po natin dito, ang pamagat ng pag-aaralan natin ay the best offering. What is the offering or who is the offering na binigay ni Abraham? Sino po? Yung kanyang kaisa-isang anak. His precious son. Sinabi ko pong precious kasi kahit ang Diyos, sinabi niya, yung pinakamamahal mong anak. Nabasa natin to, di ba? Kahit ang Diyos, sinabi niya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. Very precious to si Isaac. Bakit? Matanda na sila eh. Nung dumating si Isaac sa buhay nila eh, kumbaga, miracle baby. Bakit? Si Sarah po talaga ay hindi manganganak kung sa usapan natin ngayon. Bakit? Baog siya eh. Si Sarah yung may diferensya. Pero dahil pinangako ng Diyos ito kay Abraham, nangyari, nagkaroon sila ng Isaac. At matatanda na sila noong dumating si Isaac sa buhay nila. Kaya, paano mong hindi mamahalin yun? Sobra-sobra. Amen po ba? Tayong mga magulang, may mga anak tayo. Talagang yung mga anak natin, very precious sa atin yan. Kahit anong edad niya, sabihin mo, matanda na yan, bata pa yan. Anong edad niya, basta anak mo, very precious sa atin yan. Tama po ba? Ayaw natin yan malalapitan ng damo, langaw, sakit, at kung ano-ano pa na hindi maganda sa pakiramdam ng ating anak. Why? Because we love them so much. They are precious in us. They are precious in our lives. Nakita mo yung lolo kanina? Patapos na yung prayer, hinabol niya pa. Salamat po sa little angels nila. Di ba? Very precious kasi sa kanila si Cassie. Amen. At tayo rin may mga anak na. Ganon din si Abraham. Pero makita natin dito, no, si Abraham po ay precious, valuable, no? Most loved. Paano hindi most loved? Siya talaga yung... Although may anak na po dati si Abraham kay... Anong pangalan nung una niyang asawa? Na hindi naman talaga niya asawa? Si sa alipin niya. Si Ishmael yung anak niya doon, di ba? Pero ang kinikilala si Isaac. Amen. Dahil ang tunay na asawa ni Abraham ay si Sarah. Kaya most love, pinakamamahal mong anak na si Isaac. Yun yung offering na hiningi ni God kay Abraham. Ngayon tingnan natin, paano nag-offer si Abraham sa Diyos? Paano yung way of offering ni Abraham kay God? Mapapansin natin dito, unang-una, si Abraham, nung sinabihan siya ng Diyos, very obedient. Kabaliktaran to ni Jonah. Di ba si Jonah, sumuway, nagtago nga eh. Pero to si Abraham, very obedient. Nung sinabi ng God, Abraham, mag-aalay ka sa akin, sama mo yung anak mo. Alam niya kung sino i-aalay niya, alam niya kung anong mangyayari, alam niya kung anong magaganap. Pero makikita natin dito si Abraham, nagtanong ba siya, Lord, ba't naman yung anak ko pa? Walang tanong-tanong na gano'n. No questions asked. No? Wala rin po tayong nabasa na nagreklamo si Abraham dito. Bakit? Kung babasahin natin yung verse 3, nung nalaman niya yung sinabi sa kanya ng Diyos, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham and
ayun, yung paghahanda nila at yung paglalakbay nila. Tiyo ba? Wala siyang reklamo. Bakit? Sa isip nga, utos ng Diyos to gagawin ko. Wala siyang complain. No? Wala po tayong makikitang nagkaroon ng violent reaction si Abraham nung siya po ay sinabihan ng Diyos, "O Abraham, kailangan mong ialay sa akin yung pinakamamahal mo na si Isaac." Ano pa po? Paano po nag-offer si Abraham sa God? Una, very obedient siya. Pangalawa, makikita po natin dito si Abraham po, he has a very, very strong faith. Amen? Ang laki po ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Bakit? Kasi, di ba, ultimate test of faith ito sa kanya. Test of faith po ito Di ba sabi naman dun sa una, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. So, ito'y pagsubok ng Diyos kay Abraham. Pero kung alin mo, napakahirap, napakasakit na pagsubok po nito sa Panginoong Diyos. Pero makikita po natin dito yung napakalakas na pananampalataya ni Abraham. Bakit? Sa tingin nyo ba? Di ba parang dahil wala siyang reklamo, napakamasunuri niya nung inihahanda niya na si Isaac at kung paano sila mag-aalay, yung paglalakbay nila, lahat yun ginawa niya, lahat yun sinunod niya. Bakit hindi natin sasabihin malakas yung pananampalataya niya? Wala siyang kaba-kaba na gawin niya ang bagay na yon sa kanyang anak. Anong sagot niya nung tinatanong ni Isaac? "Ama, kumpleto na tayo." Parang ganyan, di ba? May apoy, may panggato, meron ng kumbaga kung ano yung kailangan nila for offering. Sabi ni Isaac, "Ama, kumpleto na tayo. Nasaan yung ihahandog?" No? Kasi hindi naman niya alam na siya yung ihahandog. Ano sagot ng tatay sa kanya? Ang sabi ni Abraham, una pa lang, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa akin." Amen? So, sa ni Abraham, yung pananampalataya niya na, alam ng Diyos, mahal ko tong anak ko, hindi niya kami pababayaan. Parang gano'n po, no, di ba? Makikita natin doon na yung laki ng tiwala ni Abraham sa Diyos. Na kahit na gagawin niya yun, naniniwala siya deep within his heart na meron talagang ipagkakaloob ang Diyos. Pero kung tutuusin mo, napakalabong magkaroon ng ram doon sa taas ng bundok para maligaw. Di ba? Kasi na sila may yung paglalakbay nila tapos bundok pa, pataas pa, hindi lang basta yung lugar yung tinuro sa kanila. Kung aanuhin mo, paano nakarating doon yung ram na kanilang naging kapalit ni Isaac. So makita po natin dito, ang laki ng pananampalataya ni Abraham. Kahit na gaano pa, sabihin natin, gaano kasakit, gaano kahirap gawin, na iaalay mo yung sarili mong anak. Albino mo yun, literal po ito, literal siya, hindi siya yung, inihiga niya yung anak niya, at akma niya ng sasaksakin. Parang hindi ko mawari. Yung anak nga natin, ayaw nating masaktan Tapos ikaw pa mismo yung sasaksak. Gaano kalaki yung tiwala niya sa Diyos? Gaano kalaki yung pananampalataya niya sa Diyos? At kaya niyang gawin, handa niyang gawin yung bagay na yun. Kasi nakataas na yung niya Nakaumang na yung panaksak niya No? Ay, sa ba magandang makikita natin dito sa pag-aalay na ginawa na to ng mag-ama? Tingnan niyo si Isaac. Inihiga siya ng tatay niya. Dinapos, tinali. Nagreklamo ba si Isaac? Nag-iiyak ba si Isaac? Wala din. Amen. So, in some point, alam ni Isaac, nauunawaan niya na yung mangyayari nung siya ay ihiga ng kanyang ama doon sa pag-aalayan sa kanya. Naginapos siya, no? At siyempre nakikita niya yun. Kung paano nakaamba sa kanya yung panaksak. So, alam niya. Pero walang pagtakbo. Ewan ko lang kung kay Kale ko gawin to.
Sabihin, nababaliw ka na yata, mama. Di ba? Di ba sa literal? Tatakbo talaga yung mga anak natin na yan. Biro mo, gagawin mo sa kanya yun. No? Tatakbo at hindi pwedeng hindi papalagi ang mga yan. Alam nila yung nangyayari, pero si Isaac, parang nauunawaan niya rin naman kung ano yung nangyayari sa kanila. Same attitude po sila ng tatay niya. Nakita po natin to, pareho po sila ng attitude ng tatay niya. Walang panghihinayang, walang pangungunti, walang pag-aalinlangan, na handa nilang sundin yung sinabi at inutos sa kanila ng Diyos na ialay mo ang iyong pinakamamahal na anak. Grabe naman mangingi si Lord. Parang pang nangingi, kung ano pa yung love na love mo, siya pa yung gusto. Yung kung ano yung precious sa'yo, siya pa yung gusto ng God. Pero nakita natin dito, di ba? Dahil nakita niya yung puso ni Abraham na handang sumunod sa kanya, hindi naganap. Amen? Hindi nangyari na mamatay si Isaac. Ang Diyos din mismo ang nagligtas kay Isaac. Amen po ba? So ano po ito sa panahon po natin ngayon? Sa panahon po natin ngayon, amen? Ano yung best offering na gusto ng Diyos sa atin? Ano yung best offering na gusto ng Diyos sa mga tao, sa mga mananampalatayang katulad po natin? Marahil ang iisipin nyo, pag sinabi nating offering again and again, lagi unang namumutawi sa ating kaisipan. Pag offering, pera. Diba? Pag sinabi mo, ano ba yung best offering na pwede nating ibigay sa Diyos sa panahon natin ngayon? Ang nasa kaisipan ng tao po ay pera. Huwag po nating ipagkakamali. Ang best offering na gusto ng Diyos, ito ang sagot, nasa Romans chapter 12 verse 1. Balikan po natin. Ito po yung gustong-gusto talaga na offering ng God sa kanyang mga anak. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen? Ano ang best offering na maibibigay natin sa Panginoon? Yung ating pong mga sarili. And then the monetary offering will follow. Alam mo, pagkano mong ialay ang sarili mo sa Diyos, sisiw na sa'yo mag-offer ng pera. Bakit? Kaya mo nga ibigay yung sarili mo eh. Kaya mo nga ialay yung sarili mo sa Diyos eh. Nang walang tanong-tanong katulad ni Abraham, malugod mong sinusunod yung gusto ng Diyos, na ialay mo ang iyong sarili buong-buo, walang pagtatanong, walang pagrereklamo. Ano pa ba yung offering na hihingin sa'yo ng Diyos na 10% when it comes to monetary? Ano na lang yun? Bonus. Susunod po yun. Kung kaya nating ibigay ang ating mga sarili bilang handog na buhay, tingnan nyo ha, kaya nga very specific dito eh, buhay na paghahandog. Kasi pag wala ng buhay, makakapag-offer pa ba yun? May magagawa pa ba pag wala ng buhay? Wala na. Kaya nga sabi rito, yung sarili ninyo, ialay ninyo bilang handog na buhay. Buhay, tumitibok ang mga puso, malakas, nakakagalaw, nakakakilos, nakakapalakpak, nakakasayaw, nakakaawit sa Diyos, nakakapakinig ng salita, at lahat-lahat pa kaya pang gawin. Yun yung mga buhay. Amen. Yun po yung gustong pag-aalay ng Diyos. And how are we going to do that? Gayahin natin si Abraham. Very obedient. Maging masunurin tayo pag sinabi ng God, ang gusto ko talagang offering ikaw. Yung sarili mo. Amen. Nakita naman natin yung kwento doon sa diba? Yung mga nagkaloob. Compare doon sa kaloob ng babaeng balo ba yun?
yung babae, marami nagbigay ng malalaking halaga. Nabasa niyo na ba yon? At si Jesus mismo nakatingin. Tingnan nyo ha, yung kwento na yon, habang nag-o-offering sila, nandoon si Jesus Christ. Kaya alam niya, ay si anong malaki binigay, ay si anong ganito, ay si anong, alam niya. Kaya nga alam niya, yung babae, ang binigay lang ay kusing. Sentimo, sabi sa Biblia, barya. Pero nakita ng Diyos, alam ng Diyos, yung puso ng babae, this is all I've got. Lahat ito kung ano meron ako lahat na ito, bibigay ko sa Diyos. Pero yung malalaki, pinuri niya ba? Hindi. Bakit? Tira-tira lang nila yun eh. Amen. Yung iba nga, nagbibigay, nagkakaloob. Kasi, hinaghihintay sila ng kapalit. Tama naman po yun, maghintay ka ng kapalit kasi pangako ng Diyos yan. Pero yung motibo mo talaga para magbigay, yung way, yung manner ng pagbibigay, doon natutuwa ang Diyos. Talaga bang sinunod mo siya nung sinabi ng God na offer yourselves as a living sacrifice to God? Ito talaga yung gusto niya, yung mga buhay po natin. So kung tayo po'y susunod sa Diyos, mag-aalay sa Diyos, bago ang lahat-lahat na offering na nasa isip mo, alay mo yung sarili mo. Kaya mo ba talagang mag-alay ng sarili mo sa Diyos? Kaya mo mag-alay ng oras mo sa Diyos? Mag-alay ng lakas mo sa Diyos? Mag-alay ng panahon mo sa Diyos? Magsakripisyo para sa Diyos? Amen? Kaya mo ba talaga yon? Tiisin mo ng konti yung sarili mo para sa Diyos? Dahil meron kang dapat pag-aalay na gagawin, yung sarili mo nga. Diba dito nga sa panahon natin ngayon, sabi nila, how do you spell love? Ang nagiging spelling ng love ngayon ay time. Bakit? Kung mahal mo, bibigyan mo na oras, panahon. Which is tama nga naman. Kung mahal natin ang Diyos, bibigyan natin siya ng oras. Bibigyan natin siya ng panahon. Hindi yung tira-tira po natin. Gayahin natin si Abraham. Nung siya'y sumunod, sinabi ng God, Isaac, alay mo yung anak mo sa akin, yung pinakamamahal mong anak. Walang tanong-tanong. Kung aanin mo siguro, sabi ni Abraham, yes, Lord. Tayo, sinasabi sa atin, ialay mo ang iyong sarili sa akin. Handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ano dapat sinasagot natin? Yes, Lord. Amen? No? Ganon din mo dapat yung pagtugon natin, yung way of giving natin sa Panginoon, giving ourselves to God, as in all. Lahat-lahat sa atin ay kaya nating ibigay sa Diyos. Kahit na minsan masakit, kahit na minsan nagsasakripisyo ka, Lord, napapagod na ako, kahapon pagod na pagod ako, Lord, pero dahil linggo, kailangan mo sumamba, kailangan mong umaten para sa Panginoon, dahil mahal kita, Lord, sige lang. Naano nyo po? Diba? Lalo na sa mga nagtatrabaho, yan, pagod na pagod yung mga yan. Pero dahil linggo, Panginoon, magsasakripisyo ako para sa'yo. Kasi ang gusto mong offering ay ang sarili ko. Amen? Ano ba naman yung ilang oras na ibibigay po natin sa Diyos kada araw ng linggo? Amen? No? So, sumunod po tayo sa Diyos, katulad ni Abraham, nung siya'y sumunod sa God, nung sinabi sa kanya, nung tines siya ng Panginoon, siya po ay 100%. Ang pagsunod niya, wala pong pag-alinlangan sa Diyos. Paano pa? Pag nag-o-offer po tayo ng sarili sa ating God, siyempre nandun din yung pananampalataya natin sa God. Yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos, na hindi niya po tayo pababayaan. Amen. Na ibibigay niya, na siya yung magkakaloob, na siya yung mag-provide, ano man yung mga pangangailangan po natin. Once na inuna natin ang Panginoon, bahala ang Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Manampalataya po tayo sa Kanya. Na may ipoprovide ang God. Ano man yung alalahanin natin bago tayo umalis ng church, Panginoon,
Wala kaming isasaing mamaya. Panginoon, wala kaming ulam mamaya. Baka hindi nyo nga nararanasan to eh. Di ba? Pero may mga nakakaranas ng ganyan. Panginoon, wala kaming pagkain mamaya, pero sasamba ako. Dahil nagtitiwala ako sa pangako mo. Ask, and we will receive. Amen. Pangako niya yun eh. Sa Mateo, humingi ka at ikay bibigyan. At sinasabi rin sa atin sa Matthew chapter 6 verse 32, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Panginoon, meron akong napakabigat na sitwasyon, meron akong napakabigat na problema. Hindi ko kaya, bahala ka na, aaten pa rin ako. Palagay mo ba kung may mabigat kang problema, dahil sa kakaisip mo sa problema mo, wala ka nang ganang umaten? Dumating po ba kayo sa puntong ganon? Sobrang sobrang, yung feeling, you really feel down. Down na down ka dahil doon sa nararanasan mong kabigatan. Pero dahil, alam mo, nagtitiwala ka sa Diyos, kahit na down ka na, kahit lugmok na lugmok ka na lungkot ka na, parang, alam mo yun, minsan, mararamdaman natin o mararanasan natin sa buhay natin, parang mag-isa ka lang. Parang wala ka naman talagang kakampi. Parang wala ka naman talagang kasama. Pero alam mo, pinaparanas ng Diyos yun na, anak, andito ako. Kahit na sa tingin mo ay hindi ka naman sinasamahan ng iba, ng karamihan, nandiyan ang Diyos. Amen? Sa bagay na to, yung nangyari kila Abraham at Isaac, pwede itong magsabi-sabi, yung leader si Abraham, tandaan natin ha, pwede nga ipangalat sa mga tao, alam nyo, ang Diyos, ang dami naman niyang hihingin, ba't itong pinakamamahal ko pang anak? Pwede ganun eh. Diba yung pinagsasabi-sabi yung kanyang problema, yung kanyang kabigatan, no? Para kumukuha ka ng simpatya. Para akala mo, pagkuha mo ng simpatya, ay may mangyayari yung bagay na yon. O kung magmumukmuk ka nga sa bahay ninyo, may mangyayari ba sa'yo kung magmukmuk ka sa bahay mo at hindi ka umaten? Masusolve ba yung problema mo kung hindi ka aaten? Diba parang mas lalo siyang bumibigat? Kapag hindi po natin siya binibigay sa Diyos, ang Diyos ang nagkakaloob, bahala po ang Diyos. Ang gustong makita ng Diyos sa atin, kaya ba natin sumunod? Kaya ba nating magtiwala at magkaroon ng pananampalatayang katulad nito ni Abraham? Amen? Kaya nga isa sa kinulugdan ng Diyos to si Abraham dahil sa pananampalataya niya. Dahil sa pagsunod. Ito si Abraham, napakamasunurin. Isa sa kinalugdan ng Diyos. Dito po sa mga karakter sa Bible, si Abraham. Amen? So tingnan natin kung ano yung mga uri ng tao na kinalulugdan ng Diyos. Si Noah, hindi ba? Kung nagbabasa tayo ng Genesis ngayon, tama po ba? Nagbabasa po ba kayo? Sa Genesis, si Noah, sabi doon sa mga unang chapter, lahat ng tao napakasama na. Tanging si Noah ang matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya siya yung in-spare ng God. Pero hindi lang si Noah mag-isa. Kasama ang kanyang buong sambahayan. Ganun po ang God. Kaya itong mga ginagawa natin dito, akala mo para sa iyo lang lahat ng benefits, hindi. Ikaw at ang buong mong sambahayan, damay-damay. Kung nabe-bless ka, mabe-bless yung buong mong sambahayan. Parang yung kay Jonas nung linggo, kung ikaw yung naging dahilan ng kaguluhan, ikaw yung naging dahilan ng problema, damay mo rin yung pamilya mo, damay mo rin yung mga kasama mo sa bahay. Amen. So blessings and curses, damay-damay yan. No? Pero dito po sa pinag-aaralan natin, makita po natin yung pananampalataya ni Abraham. Ganun po, hindi man siguro sa ngayon, maaari natin sabihin, hindi pa ganyan kalubos ang pananampalataya ko. Pero sabihin natin, di ba, na dahil tayo pananampalataya, let us always practice living by faith. Sanayin po natin yung ating mga sarili na talagang buong pusong nagtitiwala sa Diyos.
buong pusong nananampalataya sa Diyos, Lord, hindi ko na kaya. Take over. Amen? Dahil nangangahulugan ng hindi natin kakayanan, na limitado lang po talaga tayo. No? Limitado yung kaalaman natin, limitado yung karunungan natin, limitado yung kaya natin gawin. Bakit? Kasi hindi tayo Diyos. Tayo po ay mga tao lamang. So, ibigay po natin yan sa Panginoon. Amen. Ang mga tao nga ngayon, sabi nga Nanay Emma, alam na nilang kailangan nila ang Diyos. Ayaw pa nilang lumapit sa Diyos. May mga sakit na sila, ayaw pa nilang lumapit sa Diyos. Malubha na yung kanilang karamdaman, ayaw pa rin nila ng salita ng Diyos, ayaw pa rin nila ng Diyos. Bakit? Tinatanggihan nila yung salita. Pag nag-o-offer tayo, ang isasagot, saka na lang. Kailan pa? Pag malalang malala ka na. Pag malalang malala na yung sitwasyon, wala ka nang magagawa. Doon mo lang talaga tatawagin ng Diyos. Ang tao ganyan. Kapag malalang malala na, saka pa lang talaga mag-iiyak sa Diyos. Pero kapag kaya niya pa, sige lang siya ng sige. Malakas pa kasi siya. Pero tayo po, bilang mananampalataya, pinag-aaralan natin. Ngayon pa lang, ilubos na natin, ibigay na natin sa God yung dependency po natin sa Kanya. Yung parang palagi tayong nakadepende sa Panginoon natin. In all the things that we do, lahat po ng mga ginagawa natin, desisyon natin, gagawin natin, idepende po natin sa Diyos. Yun yung pananampalataya. Amen? At yung pag-aalay, sabi nga rito, ialay natin ang ating mga sarili na buong-buo sa Diyos. Kapag nandito ka sa iglesia, sumasamba ka sa Panginoon, yung isip mo, tiyakin mo na nasa Diyos. Yung isip mo, yung puso mo, tiyakin mo na yan ay nasa Panginoong Diyos. Iwan mo na yung iwan na natin, man yung mga problema iniwan natin sa bahay, iwan mo yun sa bahay, bahala ang Panginoon. Basta ikaw, gawin mo kung paano dapat sambahin, paano dapat mag-alay sa Diyos. Sabi nga rito, buong-buo, handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Tiyakin mo, tiyakin natin lahat na pag tayo nag-aalay ng ating mga sarili sa Diyos, yun nga ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen! Paano ka manalangin? Paano ka umawit? Paano ka makinig? Paano ka magbasa ng salita ng Diyos? Alam naman ng God yan kung talagang yan ay iniaalay mo sa Kanya. No? Alam po ng Diyos yan. Bakit? Alam niya yung puso natin lahat. Alam niya kung kanina umaawit ka nga talaga para sa Kanya o hindi. Amen? No? Alam niya kung ang pagsamba mo ay para talaga sa Kanya o hindi. He's an all-knowing God. Kaya lahat ng yan, alam niya. Since nandito na rin lang po tayo po'y nag-church, umaaten, bigay natin, ibuhos po natin palagi, as if this will be the last day of worship service na ma-encounter natin, na magagawa natin. We always give our best. Hindi yung magtatatalon ka lang dito kapag may bisita. Pag iba yung kumakanta, pag hindi taga-NCM, saka ka magtatatalon. Pero pagka kapwa natin mga taga-NCM, parang wala lang, parang okay lang, parang normal lang. Napansin nyo ba, pag dumadayo tayo sa ibang church, tapos diba, halimbawa, pumunta tayo sa mga seminars, convention na ang nag-held ay mga taga-ibang church, tingnan mo, lahat ang sasayang kumanta. Tama! Ang sasaya, ang sisiglang kumanta, naglulundagan, naghihiyawan. Sa isip-isip ko, masaya naman, maganda naman. Kaya doon kaya mismo sa church nila, ginagawa kaya nila yun? Kapag ka naka-separate na ang bawat isa, wala na sa seminar, wala na sa convention, ganun din kaya sila magpuri. O dahil nadadala lang sila ng kagandahan ng nasa paligid. Ang animo, kala mo ay concert na yung dating. Kaya naman tuwan-tuwa, pumapalakpak, humihiyaw. Dahil para silang nanonood na ng concert.
Kung nakahiwalay, nandun na sa kanilang mga churches, ganun kaya talaga sila magpuri, ganun kaya talaga sila sumamba sa pamamagitan ng awitin, naglulundag, naghuhumiyaw. Baka kayo po, pagka ibang gawain, ganun ginagawa nyo. Sa ibang bagay, kaya nyo sumayaw. Walang problema yan. Kung nakakasayaw kayo sa iba, sa sekular, sana dito rin. Amen! Kung kaya nyo sumayaw, kumanta sa labas, o ngayon, December, meron na namang mga kantahan, sayaw. Alam ko, sumasali kayo dyan. Pero pagdating dito, sapilitan kayong pakantahin, sapilitan kayong pasayawin. Bakit? Anong meron sa labas? Kasi may premyo, dito wala. Ganun ba yun? Alam ko, sumasayaw kayo sa labas. And you are very much willing to do that outside. But when you are inside the church, pag sinabing may program tayo, bawat ministry gagawa ng ganyan. Kaya nga wala tayong special masyadong special na presentation kapag may mga event tayo eh. Why? You don't want to. Diba? Ayaw nyo? Hindi ko alam kung nahihiya ba kayo or what. Pero sa labas, hindi kayo nahihiya. Ano meron doon sa labas, tapos dito sa loob? Iyo ba? Amen! Uulitin ko, gusto nyo yan, walang problema yan. Pero sana, kung nagagawa nyo yan outside, mas lalo sa Lord. Mas lalong ginugusto natin nakakapag-offer sa God. Mas lalong ginugusto natin na talagang, Lord, gusto kita talagang mapasaya eh. Gusto kita talagang mapasaya, mapangiti kita. Kahit hindi mo makita nakangiti ang God. But deep within your heart, ginawa mo ang lahat para sa God. Alam mo, nakangiti ang Diyos. Kasi alam mo sa sarili mo, ginawa mo yung best mo para sa Kanya. Amen. Kaya nga sabi nito, alay mo yung iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Gumagawa na rin lang po tayo, nag-offer na rin lang po tayo sa Panginoon. Tiyakin natin na malulugod po natin ang ating Diyos. Na matutuwa nga natin ang ating God. Tumutugtog ka na rin lang, tiyakin mo na yung pagtugtog mo, talagang nalulugod mo, napapangiti mo, napapasaya mo ang Diyos. Sumasayaw ka, kumakanta ka, lahat ng ginagawa natin dito, tiyakin po natin na nalulugod po natin ang ating Diyos. Huwag na tayo maghintay dito ng mga bagong, alam mo yung mga bisita para lang kayo'y sumaya, para ipakita nyo na kayo ay masigla. Hindi! All the things that we do here, kanino natin iniaalay? Sa Diyos, hindi doon sa mga nagiging bisita po natin. O kung kanino man. Amen! Walang masama kung masaya tayo na magkaroon tayo ng mga bisita rito kasi nangyayari talaga yon. Pero ang gusto ko sabihin dito, dapat consistent tayo. Kung nag-uumiyaw ka, kapag ka nagpapakanta yung bisita, ganun ka din kapag ka taga-SCM yung kumakanta. Nagets nyo po? Bakit? Yung bang Diyos ng bisita tsaka yung Diyos ng taga-SCM magkaiba na? Hindi. Hindi. Amen? So kung paano natin yung pag-aalay ng sarili, buong-buo, gawin po natin yan sa Diyos. O yung iba sinasabi nila, hindi man maganda yung boses ko. Hindi man kinakailangan maganda yung boses mo para awitan mo ang God eh. No, technically, dito sa worship team, kailangan po talaga may boses. Technically, kasi nagli-lead sila. Amen. Pero hindi ka naman nagli-lead, andyan ka, as a congregation, singing praise and worship to the Lord. It doesn't matter kung ano yung timbre ng boses mo. Bakit? Ang tinitignan ng God, ito. Yung puso po natin, talaga tayong nakakaawit, nakakasamba sa ating Diyos. At yun nga, hindi tayo kailangang mamili kung sino yung nagli-lead, kung sino yung nasa harapan. Ay, ayoko siya di marunong yan. Hindi ako masyado sumisigla pag yan ang leader. Baka may mga ganun po tayo, kailangan ay baguhin na po natin. Amen. No? Paano pa?
Katulad nga rin ni Isaac, meron siyang same attitude sa kanyang tatay kung paano po silang nag-offer sa Panginoon. Walang pangingimi, walang pangungontra, walang reklamo, no? At buong puso silang nanampalataya po sa Diyos. Tingnan po natin yung, balik po tayo sa Genesis, tingnan natin yung pangako ng Diyos kay Abraham nung nakita ng Diyos yung kanyang pagsunod. Genesis chapter 22 verses 15. Umpisahan po natin sa 15. Sabi po dito, ito po, mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Tingnan niyo sabi ng Diyos, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumaliman sa akin. Amen! Nakita po natin, napakaganda ng pangako ng Diyos. Nangyari ba ito kay Abraham? Natupad po ba ito? Itong pangako ng Diyos kay Abraham na siya po ay magkakaroon yung mga anak niya, magiging sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dagat? Yes! Kaya nga nagkaroon ng kantang Father Abraham has many children. Diba? Tinutuon ng Panginoon ang pangako kay Abraham na siya po ay pagpapalain. Kung kaya ng Panginoon noon na mangako ng ganito sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, pagpapalain niya, kayang-kaya din ngayon ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Walang patumanggang pagsunod, kayang-kaya rin gawin ng Diyos ang bawat isa po sa atin ay Kanyang pagpalain, paramihin, hindi sa larangan ng pagkakaroon ng anak, kung hindi pagkakaroon ng anak spiritually, pwede rin yan. Amen! Pagpalain niya po tayo sa antas ng ating buhay. No, iangat niya yung antas ng buhay po natin. Siyempre, nakakasawa pong mabuhay ng puro hirap, puro dusa, puro kakulangan. Hindi rin naman po natutuwa ang Diyos dyan. Isama natin yan sa panalangin. Sa ating pananalangin, tayo po ay sumunod sa Diyos at gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Sabi niya, siya ang magkakaloob. Kaya nga lumabas po dito yung Jehovah Jireh. The Lord will provide. Magkakaloob at magkakaloob po ang Diyos. Ano lang kailangan natin gawin? Sumunod at manampalataya sa Kanya. Magkaroon lang po tayo ng pagkatuto na marunong po tayong sumunod sa ating Diyos. Magkaroon lang po tayo ng pananampalatayang sinlaki ng butil ng mustasa. Pararamihin, sabi nga, pagpapalain din po tayo ng ating Diyos, katulad ni Abraham. Parang si Jonah, bagamat nakaranas siya noon ng mga hindi magagandang bagay, dahil sa kanyang pagsuway, nakita naman natin, iningatan pa rin siya ng Diyos. No? In-spare ng God yung buhay niya sa pamamagitan ng pagsalo ng malaking isda sa kanya. Hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Tayo po, syempre meron talaga sa buhay natin, may mga pagsuway, may mga bagay na hindi tayo nasusunod sa ngayon, may mga bagay na limitado lang din yung mga kaya natin gawin. Pero makikita naman ng Diyos, kung tayo po'y nagsusumika na makasunod po sa ating Diyos, makikita niya yung laman ng puso natin na tayo po ay nagsusumigasig, nag-e-effort na makasunod sa ating Panginoon. Pagpapalain niya po tayo. Ano man yung pinagpe-pray natin personally, yung pinagpe-pray natin para dito sa ating church, pagpapalain niya po tayo. Amen. Kung ano man yung mga nawawala sa atin, ibabalik po ng Panginoon yan. Ano yung kukunti sa atin? Pararamihin po ng Panginoon yan. No? Kung ano man yung mga bagay na sa tingin po natin ay nauubos na sa atin, hindi niya hahayaang maubos. Hindi niya hahayaang maubos as long as nakikita po ng Diyos
na sa tuwing tayo po ay kanyang inuutusan, tayo po ay tumatalima agad-agad sa ating Diyos. Napaka-generous po ng ating Panginoong Diyos. Napaka-mapagbigay ng ating Panginoong Diyos. No, hindi po siya madamot na Diyos. Sabi nga, kahit wisdom, hingin mo sa Panginoon, kahit karunungan, kulang ka ng karunungan, sabi sa James, kahit yun, hingin mo sa Diyos. At handa niya yung ipagkaloob sa lahat. Wag lang, sabi nga po doon, paalala, wag lang pabago-bago ang isip. Kasi pag pabago-bago ang isip, wala daw po yung mararating. Para ka lang daw alon. Kung saan ka dalhin ng alon, doon ka na lang. So ayaw ng God ng pabago-bago ng isip. Kaya nga sinasabi natin dito, consistent po tayo at constant po tayo dapat sa ating pagsunod, sa ating pananampalataya, sa ating Diyos. Biro mo, pag kaya niya po tayong pagpalain. Amen? Baka isipin ng iba, ay matanda na ako, Jenny. Paano pa ako pagpapalain ng Diyos? Sila Abraham nga 99 si Sarah nung nagkaanak May imposible ba sa Diyos? Wala. Nasa edad ba yung pagbibigay ng pagpapala ng Diyos? Ay, itong mga senior, hindi ko na bless to kasi senior na sila. Sinabi ba ng Diyos yun? Hindi. Wala po sa edad. Kung sinong gustong pagpalain ng Diyos. Kung sino yung nakikita niya na dapat i-bless ng God, i-bless niya. Amen? So wala po yun sa edad. Nasasabihin mo, ito matanda na Hindi niya na kailangan ng blessing. Hindi po. Itong bata, ito kailangan niya ng blessing. Hindi po ganoon. No? Sabi nga, kung sino gustong pagpalain ng Diyos, pagpapalain niya. Maaawa siya doon sa gusto niyang kaawaan. No? So may pag-asa pa po tayong lahat. Kahit nasabihin mo may edad na, senior na, kaya pa po tayong pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Amen. No? Yung mga pinapangarap po natin, kaya pang ipagkaloob ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, huwag kayong titigil sa pangarap ninyo sa buhay kung ano man yan. Dahil yan po ay kayang ibigay ng Diyos. Makita lang yan na tayo po ay tumatalima, sumusunod ng buong puso sa Kanya. Yung may-ari ng KFC ba yun? Kentucky ba yun? Correct me if I'm wrong ha. At the age of 88, doon niya na yung best nung manok na yun. Di ko alam kung Kenny Rogers o Kentucky. May nakakaalam nun? KFC, di ba? At the age of 88 years old, doon pa lang niya na perfecto yung nung manok niya na gusto niyang timpla. 88 years old na siya. Pero di ba, yumaman siya ng gusto at the age of 88. Kaya nga, wala sa edad yung basta hindi po tayo titigil. Lalo makikita ng Diyos, napakamasunurin natin. Napakamasunurin mo. Hindi ba kayang ibigay ng God? Hindi ba mapoprovide ng God? Kung ano man yung mga kahilingan po natin. Pero syempre, sasamahan po ito ng paggawa. Amen. Faith without work is dead. Hindi po yan yung mahuhulog na lang mula sa langit, ha? May ginagawa habang ikaw ay nananampalataya. Hindi naghihintay lang. Ayaw ng Diyos na tamad. So, meron po dapat paggawa habang nananampalataya gumagawa. Sasamahan ka ng Diyos doon sa iyong paggawa. No? Kaya nga nung nabasa ko yun, 88 years old na siya. Biro mo, di ba? Hindi pa rin siya tumigil, kakahanap ng best ingredients para doon sa... Yung timpla ba? Nakakuha niya rin yung gusto niyang timpla. At patok naman talaga sa mga tao hanggang ngayon. No? So, anong pinapangarap po natin? Anong ginugusto natin sa buhay po natin? Lahat tayo gusto natin umasenso. Tama po ba? Lahat tayo gusto natin umunlad. Meron ba rito ng okay na ako sa ganitong buhay? Wala naman siguro. Lahat gusto ng pag-unlad. Lahat gusto ng pag-asenso. Masama ba yun? Hindi. Bakit? Pangako naman ng Diyos yan
Plans to prosper you and not to harm you. Yung prosperous life na yan, hindi lang sa larangan ng pinansyal, sa bawat aspeto ng ating buhay, tayo po dapat ay prosperous. No, nananagana. Masagana ka physical, masagana ka spiritual, masagana ka sa mental. Yung mataba yung utak mo pagdating sa... Malawak ba? Hindi mataba yung utak sa kalokohan. Malawak yung kaisipan pagdating sa mga buhay-buhay, bagay-bagay, hindi ka agad nagagalit. Yan, prosperous life yan eh. Yung meron kang kapayapaan sa buhay mo. Hindi ba masagana ang buhay yung ikaw ay payapa? Nakakatulog ka ng mahimbing, nakakatulog ka ng masarap. No? Prosperous life po yan. Na kahit minsan may kulang ka, may kakulangan pa ka, pero sapat-sapat na yung binibigay ng Diyos. Sa tamang panahon ng Diyos, pararamihin niya kung ano yung sinasabi natin o pinapanalangin natin na gusto natin na paramihin ng Diyos sa buhay po natin. Amen! Manampalataya lamang po tayo katulad ni Abraham. Walang tanong-tanong. Sabi, Jenny, kailangan mong gawin to. Ang sagot, yes, Lord. Wala nang tanong-tanong, Lord, ang hirap naman. Lord, pagod na ako, masama po pakiramdam ko, Lord, ang hirap. Wala nang ganun-ganun. Ang sagot agad, yes, Lord. Masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka. Pag lumakas ka, hayo uli. Amen. Siyempre, kailangan din natin ingatan ang ating mga buhay. Dahil nga, ang gusto ng Diyos, buhay. Amen. Ang iaalay natin sa Panginoon ay buhay. Kaya mga kapatid, nawa na-inspire tayo kung paano naging masunurin at malakas sa pananampalataya po si Abraham. Ganon din po tayo. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. The Lord will provide as long as we always give the best offering to our God, and that is ourselves. Ulitin ko ha, ang best offering na gusto ng Diyos na matanggap niya sa atin ay ang ating mga sarili. Yung iba, everything else will follow. Kaya mong magkaloob ng sarili mo, yung mga maliliit na bagay, kaya, kumbaga sisiw na sa'yo na magkaloob ng 10%. Bakit? Buhay mo nga, nabibigay mo eh. Yung pa kayang 10% ng kinita mo, naano niyo po yung punto? Kaya nga ang gusto ng God na offering yung sarili. Ano niya ba naman yung pera? Sa totoo, hindi naman niya na talaga kailangan ng pera. Langit, lupa, Kanya. Lahat na nandito sa mundo, sa Kanya. Kung ano man yung nakukuha natin mga monetary rito sa church natin, sino bang gumagamit? Si Lord ba? Hindi ba yung church? Amen? Tayo mga tao? Amen po. So, pero, kinailangan niyang sabihin lang din yun upang makita rin yung pagsunod. Kasi, tingnan nyo kung hindi futuristic si Lord. Alam niya na hindi naman tatakbo ang mga ganitong uri ng iglesia nang walang pinansyal. Mahihirapan po tayo pag wala po tayong pinansyal. Kasi nagbabayad tayo ng kuryente, tubig. Hindi pa po tapos yung ating mga paggawa. Nahinto lang tayo kasi wala na po tayo pang... Alam nyo na, pagdating uli ng panahon, ay magpapagawa po tayo uli. Di ba? So, kaya alam ng gade. Kaya nga inutos yung pagbibigay ng ikapo kasi gagamitin din natin yon. Dahil hindi naman na siya bababa rito para ibigay pa kung ano yung kailangan ng mga iglesia niya. Naiintindihan po natin. So, nasa atin na po yun. Kasama talaga yun sa kautusan ng God. Kaya yung mga nagsasabi, sa New Testament, wala naman ng pagbibigay ng ikapo. Higit pa nga sa ikapo yung sa New Testament. Bakit? Yung sarili mo yung ibibigay mo. Amen? Hindi ba may mga religion nagsasabi, sa New Testament, hindi na nanghihingi ng tithes. Ang sinasabi doon, kung ano yung maluwag sa iyo, yun ang ipagkaloob mo. Sabi po doon, tama naman. Kasi kung hindi ka pa, kung wala rin sa puso mo yung pagbibigay ng 10%, kung wala sa puso mo siya, hindi ka masaya na ibigay mo yung 10%, wag na nga. Wag na kasi hindi rin siya magiging katanggap-tanggap
at kalugod-lugod sa ating Diyos. Amen po! Ngayon, kung masaya ka naman na binibigay mo yon, magpatuloy ka. Pag masaya ka, meron pa yung extension. Yun yung offering. Kaya nga, ang tawag dyan, tithes and offering. Halimbawa, ang tithes mo ay 200 pesos. Binigay mo 250. Dahil yun sa pagmamahal mo, na-extend yung love mo sa God, kaya ka nag-o-offer. Gusto mo ng na higit pa. Kung tutuusin, Lord, kung tutuusin, ano ba naman itong 250 para sa'yo? Kumpara sa mga binibigay mo po sa akin. Tama po ba? Ano ba naman yung halaga na yun? Ang binigay mong extension ay 10 pesos, 200 ang tithes mo, nagbigay ka 210. Uy, lampas sa tithes yung binigay ko, 210, O, thank you, Lord. Pero hindi na siya dapat. Ako po personally, hindi ko tinitignan yung mga envelope ninyo. I don't even ask. Magkano tithes ni Wala, hindi ko tinitignan yan. Bakit? Kasi tinuro na sa inyo yan, nasa Biblia yan, bahala kayo kung ayaw yung sumunod, kung susunod kayo o hindi. Alam nyo naman na, ang mangyayari kapag sumunod, blessing. Kapag hindi, curse. Kasi sinasabi naman yan. Kaya, nasa inyong conviction po yan. Amen. Kaya po hindi ko na yan chinecheck. O tama ba yung tithes ni Marvin? Hindi na. Kahit tanungin nyo sila. Hindi ko nga alam magkano binibigay po ninyo Tiwala na lang po yung usapan natin dito. Tiwala at pananalangin na marunong po tayong sumunod sa ating Panginoong Diyos. Amen? No? Na alam natin ang pangangailangan ng ating iglesia, ibibigay natin yung nararapat. But then again, kung wala pa yung puso mo doon sa bagay na yon, hindi mo pa kaya, huwag mo nang gawin muna. Hintayin mo na maging masaya ka sa pagkakaloob. Sabi nga doon sa Korinto, God loves a cheerful giver. Masaya kang binibigay sa Diyos yung oras mo? Hindi lang pera Ulitin ko. Wala kang pera, kaya mo ibigay sa Diyos yung oras mo? Panahon mo? Amen po ba? Amen. Yung lakas mo? Kung wala kang maipagkaloob na pinansyal, alam naman ang gadyan. Bakit pinipiga ka ba ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos, hindi, kailangan mag 10% ka talaga. Alam naman niya kung may ibibigay ka o wala. Hindi po tayo mga dito, ang tawag doon, yung parang, sa iba kasi chinecheck talaga yan Maniwala kayo, sa iba chinecheck yan. Pag nakita nila yung sobre mo nakabaliktad, mga ilang oras lang may bisita ka na. Hindi para kumustahin ka. Ang kukumustahin nila yung ikapo mo. Bakit wala kang tithes? Mahigpit po sila. Sa ganyan. Dito, bahala po ang banal na spirito na mangusap po sa bawat isa. Kasi, ang sa akin, kung tunay ka ng tagasunod ng Diyos, alam mo na. Amen. Kasi tunay ka ng tagasunod ng Diyos nauunawaan mo na Pero yun nga, nauunawaan din naman ng Diyos kung wala talaga, wala sa susunod. No? Always remember what God honors when we offer. Kahit anong offering mo, ang lagi nating tatandaan, lagi nating isa sa isip, when we offer to God, galing dito. Whether yan yung binigay mo yung sarili mo, or yung monetary blessing mo, kahit anong offering yan, basta galing dito, ino-honor po ng God yan. Tinatanggap ng Diyos. God loves a cheerful giver. Amen. Tandaan po natin lagi yan. At nasa Acts chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Masarap nagpapala sa iba. No? Naaano niyo yung pakiramdam pag ikaw yung nakakapagbigay? Masarap naman nakakatanggap. Tama po yan. Pero mas masarap sa pakiramdam kapag ikaw yung nakakabigay. Tapos nalaman mo na talagang kailangan niya yon, di ba? Masarap po sa puso
Tuwan-tuwa na tayo, yung puso natin nagagala kapag gano'n. At talagang na-honor din ng God yun kasi sinabi niya sa Bible, it is more blessed to give than to receive. Amen. So, lagi nating tatandaan, when we offer, make it sure na nag-o-offer tayo galing po sa ating mga puso. Kaya nga yung mga monetary project natin dito, lagi kong sinasabi sa inyo, yung project natin na Cheerful Heart Giver Project, walang sapilitan yan. Kung may bibigay ka, magbigay ka. Ano kaya mo? Piso, 5 piso, walang problema. Napapandagdag din yun. Sa konti-konti, pagsama-sama, dumadami. Sabi ko sa kanila, kung hindi tayo umabot ng 5,000 hanggang first week of December, okay lang yan. Kung saan abutin, yun ang bibigyan natin. Ang mahalaga yung mabibigyan, pumasok sila. Yun ang dapat pinagpe-pray po natin. Amen! Bagamat nagtatarget po tayo ng ganitong amount, kung hindi siya abutin ng ganong halaga, walang problema yan. Kung saan aabot, yun ang pagkakasyahin natin, yun din yung mga taong magiging target po natin. Pero kung yan ay sumobra, much better. Praise God, kung yan man po ay sumobra. Amen! Mas meron pang mapapagpala kasi sumobra siya. Amen. So, yun po yung ating sa ating mga proyekto dito sa ating iglesia. Tayo po'y manalangin. Nawa, meron po tayong natutunan when it comes to offering, no? Offering, again, ang unang iaalay natin, hindi yung sobre mo, kapatid. Yung sarili mo. Yan ang ibigay mo sa Diyos. Yung sarili ko, yun ang ibibigay ko sa Diyos. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa umaga na to. Truly, Lord. Minsan kami rin, kahit na believer na kami, napapatuon kami doon sa kaisipan na pag sinabing offering, pera agad yung nasa sa isip namin. Pero dito muli, pinakilala mo sa amin kung paano hiningi ng Diyos yung pag-aalay ni Abraham. At kung paano naman din, pinakita dito, Lord God, kung paano naman nag-alay si Abraham. Ganoon na rin si Isaac, Lord. Walang reklamo. Sumunod sila agad. At buong puso silang nagtiwala sa iyo. God, maaaring hindi pa namin kaya yung ganong kalaking pananampalataya sa ngayon. Kaya patuloy na humihingi kami ng tulong sa iyo. Na dumating din yung panahon, maging ganon din kami. Na kahit minsan nasasaktan kami o magiging mabigat sa amin yung hihingin mo sa amin na offering. Pero ipagkakaloob namin. Kasi kaya na namin isagot at sabihin, the Lord will provide for me. Mawala man ito, ibigay ko man ito, ibibigay, babalik ng Diyos, higit pa doon sa aking ipinagkaloob. Kaya salamat, Lord. Salamat. Pagpalain mo po ang mga taga-SCM. Pagpalain mo hindi lang sa larangan ng pinansyal, kung hindi sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Maging prosperous kami physically, emotionally, spiritually, mentally, Lord God, financially, Lord, lahat ng ito, so that we can bless others also. Makapagpala din po kami sa iba, Panginoon. Tulungan at patuloy na turuan mo po kami, O God, na maalay namin ang aming mga sarili sa iyo. Every worship service, kada merong gawain, na matiyak namin sa aming mga sarili, na bibigay namin sa iyo buong buo, itong puso namin, itong isip namin, walang kaagaw, walang iba, tanging ikaw lang, Panginoon. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagtuturo mo po sa amin at patuloy na pagpapaalala mo po sa amin kung ano yung offering na gusto mo na matanggap mo mula po sa amin na iyong mga anak. Kaya salamat po. Nawa paunti-unti natututo po kami. Natututo kami, Panginoon, na pag-alayan ka nang masaya yung mga puso namin, na nag-aalay kami ng may kagalakan, nag-aalay kami ng may kapayapaan,
Nag-aalay kami ng may kasiyahan, O Diyos. Wala kami ibang inaalala na ibigay man namin ito, hindi namin aalalahanin dahil buhay kang Diyos. Buhay ka na nangako po sa amin na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. And you will provide for us, Lord. Hindi lang sa amin, kasama na ang aming buong sambahayan. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat. At kung meron pa man din hindi makasunod, O God, sa larangan ng pagbibigay ng monetary, Lord God, turuan mo at patuloy na mangusap ka hanggang sa dumating yung panahon na ang mga anak mo mismo ay masayang magkakaloob sa iyo. Kung sa ngayon ay hindi pa kaya, dahil kulang, more blessings, Lord. We ask for more blessings para hindi maging dahilan yung kakulangan, para hindi maipagkaloob sa iyo yung nararapat, Panginoon. We ask for more blessings. Pangako mo yan, Lord. Pagpapalain mo kami. Pararamihin mo kami, Panginoong Jesus. At Lord, buong puso kami nagtitiwala sa mga pangako mo na to, na kami ay pagpapalain mo, na kami ay pararamihin mo. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Kaya salamat po ng marami, Lord. And we're excited, Lord God, to receive your blessings, Lord God, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Pinupuri ka po namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Itong aming dalangin sa iyo. Amen! Amen! Hallelujah!